Libangan lang talaga dati. Ngayong taon ko lang, nung 2025 ko lang pinag-isipan na talagang i-business na. Nasasaktan na eh. Nasasaktan na yung bulsa. Nararamdaman na. Kinwenta ko ba? Malaki-laki rin na nagagastos ko sa pasweldo ng tao tsaka sa pagkain. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Bali nung nabili namin tong lupa na to, mababa to. Nagtambak pa kayo? Oo, ang tinambak namin dito, 140 Ma'am, trucks. sama po kayo. Mag-tour tayo. Mamaya interviewin mo siya. Mamaya pa. Ay, sige ma'am. Busy. Bago tayo mag-lunch, Sir Buddy. Sige pa. Kahit mamayang after lunch na tayo pumunta ng kabila. Ay, sige pa. Ewan ko lang, baka may nag-ano rito. Nagpipictorial yun dito eh. Tinambak namin dito, Sir Buddy, 140 trucks. Million yun. Hindi. Ano? Ang swerte ko, dahil nung tinambakan namin, panahon naman ng mga nagpipispan. May nagukay ng pispan dito. Problema nila sa nila dadalhin. No per sa akin, 1,000 per truck. Oo. Magkano ng backfilling mo? Mga times 2 or 3 mo yun. Itong inaabangan ko nun na ibebenta nila, hindi ko. Para sana is dito na lang. Isang diretso sana. At least may ano ka, butit may access ka rito. Right of way talaga nung dahil nga isang may-ari. May-ari nito, mga kapatid. So nung makuha namin to, Sir Buddy, pispan. Fish pan po ito? Oo, malalim. Malalim to. Kaya lang nung inoffer sa akin to, inikutan ko, nakita ko yung daan sa likod, mababa. Mababa pa sa pinaka-floor ng ng pispan. Mataas pa ng 1 meter. So ang ginawa ko, yung pangpang ng pispan, pinakot ko sa truck, dinala ko rito. Dinala dito. Dahil balak namin talaga gawin kong retirement place to eh. Tapos yung ito gagawin namin garden talaga. Tapos ayan, yung misis ko nagpatayo ng rest house niya dyan. So ginagamit niya to? O naging accommodation na? Hindi ayaw niyang pa rin. Kanya. Kanya lang talaga. Ayaw niyang pagalaw sa akin. So, nung kinonvert namin ng palayan. Ito po, no? Pero bago kami nagpalayan dito, 2 beses kaming nalugi sa tilapia. Dahil fish pan, tinuloy namin, nagtilapia kami. 2 beses kaming na Bakit lugi? hindi marunong, siyempre, misis baguhan. ko. Umasa lang sa tao. Sa tao. Nagsasabi kong Kasi yung dating nagtrabaho namin, nagtatrabaho sa fish pan. So yung feeding ng mga tilapia, kabisado na niya. Kaya lang pagdating ng summer, talagang lutang fish kill. Oo. Masyadong Masyado na kasing gamit to. Yung pagkakamali namin, pagkakuha namin nung fish pan, hindi pinaukay. Dapat pinaukay ko. Tanggalin mo yung dumi doon sa ilalim. Lasot, yung dumi ng mga tilapia. Opo. Nakatambak sa ilalim. Yun yung Hindi nagkokos kaya ng ng mga fish kill apog-apog pag mainit na. Poison na yung lupa eh. So, inayaan ko. Nakadalawang ulog siya. Parehong talo. Nalugi kami ng 700. More than 700,000 sa 2 beses. Kasi Walang bumalik, sir? Wala. Actually, nagsimula ako dito
nag-alaga ako ng mga pre-raised chicken eh. Mm. Yun yung pinaka-umpisa ko. Bali, Ito nung for good na kayo? na For ano? good na kayo nun? Nung nag-free range kayo? Hindi. Ay, yung habang ano pa? Pagka-acquired namin ng mga lupa, naglalagay ako ng ano. Doon, pagka-acquired namin noon, naglagay ako ng pre-raised chicken. Alam mo na, OFW, nakikita sa Facebook, ay sa YouTube, gagayain. Oo. Kala, ganun kadali. Pag wala kang proper management sa farm mo, mayayari ka. Mas mahirap ang livestock, no? Kaysa sa crop mahirap. production. Mahirap. So, yung 300 na sisiw na yan ay umabot ng ano, ginawa kong breeder eh. Di naman talaga pang breeder yun, pero ginawa kong breeder. Kita mo rito rin dati, puro manok. Oh. Higit 1,000. Kaya lang, nung dumating yung peste, mga 2016 yata yun. Yung Na-wipe out? airborne na virus. Oo. Na-wipe out. Na-wipe out. Pati yung mga Sayang. breeder. Makita mo na nasa hapunan naglalaglagan. Mamatay. Naubos. Kaya, ayun. Tapos nag-alaga rin ako ng ano rito, doon sa pangpang ng Pispan, nag-alaga ako ng mga native na baboy noon. Mm. Kaya lang pag ganitong lugar, dapat maximum 5 ka lang di ba? Kasi mabahay na. May bahay. Although hindi mabao. Kumusta yung black pig? Maganda? Maganda naman. Meron Kumita pa ako yan. doon. Kumita yan, sir. Tinabahan din ng mga ASF. ESF din. Inabutan din ako. Pero hindi na wipe out. Na-wipe out. So bago na yung Bago herd mo na yan. lang. Oo. Crossbreed na yung bago ko. Sige, sir. Hindi ako kumikita noon. Wala. Matagal na hindi kayo kumikita? Libangan lang eh. Butit may panglibangan ka na budget. Oo. Hindi naman sa pag-iibang. Magandang sweldo ko. Oo. So kung matalo lang ako ng 100. Wala lang sa'yo. Wala. Hindi sa pag-iibang. Kasi nasa abroad kayo. Malakas ang pera ng OFW. Ba't ganun, sir? Yung mga may pera madalas natatalo sa farming. Walang ingat kaming mga... Hindi kami maingat. Sobrang talino namin kung minsan, di ba? Mabilisan. Oo. Pag may nagustuhan, decide ka agad. Pero mo, yung 300 ko, umabot ng 1,000, nakapagbenta pa ako ng sisiw noon. Oh. Kaso, hindi ako nag-hire ng veterinaryo na mag-maintain ng health ng mga ano. Pinagkatiwala ko lang sa mga nag-aalaga. Kasi naparami mo ba naman ng 1,000, di confident ka na na 300 kaya pa naman nila. yung Oo. inahin mo at saka mga tandang eh. Ang dami nun. Tapos nakabenta ako. May ano ka rin, nag-ano ka rin ng tawag doon? Incubator. Meron ako dyan, dalawa. Isang 100, isang 256. Wala ka ng chicken ngayon, sir? Meron pa rin nandun. Yung mga may lahi pa rin? Hindi na, cross-cross na yon. Hindi ka nag-native? Yung unang-unang alaga ko, native. So natutulog kayo dito? Hindi rin. Misis ko, kung Ano minsan. niya lang? Siguro pag binilang mo yung pagtulog niya rito, mga 3 beses, 4 beses. Yung kasama niya mga anak ko, 1 beses. Ako Pero ang bahay nyo, tutulog ako rito, tang-ali minsan. saan ang talagang bahay Diyan nyo? lang, 60 meter mula rito, kabilang kalsada na. Yung kabilang kalsada? So ito, ang ano niyan, dati talaga nung gawin namin ang swimming pool, pang-private use lang tapat. Ang concept niyan, sir, dahil nga itong lupa hindi irrigated, nakabakod. Ang purpose ko is yung tubig na nanggagaling sa pump. Oo. Gagamitin ko sa swimming pool. Oo. Dadump ko sa palayan. Oo. Siyempre, pabalik yun sa lupa. Sisip-sipin ulit niyan, di ba? Oo. So, ganun lang. Ganito. Yun lang ang unang pool niyan. Idinagdag lang to pambata. Oh, I see. Dahil nung ipaskill ko sa Facebook, Lumakas. maraming nag-inquire kung ipaparet namin. Pero ang purpose talaga private. For personal Pero use. maganda, sir, ha? Maganda yung pool. Pambata yan, 3 feet. Oh? 5 feet. Parang Mediterranean. Ganun, tama ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko na pinatile. Siya pintura na lang every year. Maganda naman. Tapos ito, dati,
Pinagawa ni Mrs. yan dahil nga may restaurant. Function hall. Open yan dati, bubong lang ang meron. Ngayon, nung- accommodation na. Nung dumami yung nagre-rent sa kwan, tapos gusto nila mag-overnight, kinonvert ko ng function hall. Sabi ko, meron naman tayong bilya. Sabi ko, may function hall naman doon. Dati, mga alaga akong manok at saka bibe dito. Nung dumating akong 2021, pinagawa ko tong kulungan na to. Ito, marami nun eh. Kaya lang tinanggal ko kasi hindi ko mapakawalan. Oh. Kasi may bisita. Pag may nagre-rent ng pool, ginagawang pagkain yung anda nung umakyat sa mesa. Pag nakakawala, pag may nakakawala. Pero may laman pa to, sir. Sa bata ko na lang yan, sa kanya yan. Pinababayaan ko sila mag-alaga eh. Di ko naman ginagamit. So, alaga nung... Alaga na lang nila. Oo, yung pinaka matagal ko ng bata rito. Ito, ginagawang garden ng misis ko. Ito. Malunggay. Ang daming ano. Ito, mga malalaki. Ito yung malalaki. Yung mga ganun. Namunga na yan, sir. Marami. Every year namumunga yan. Oh. Kaya lang, isang beses na bunga, kinuha ng mga, nung nag-rent ng swimming pool. O bakit? Hindi namin nakita napansin. Inubos niya. Inubos nila. Pati yung nasa bubong nung kinuha, at pati yung nandun eh. Galit na galit nga kami nun eh. Pero, wala kang magagawa. Nag-ano rito. Dapat may ano ko pala dito, may hands off. Meron na ngang meron na nga nakasulat sa laki-laki na eh. Bawal pumitas ng bunga, bawal ng walang paalam, bawal kumuha ng alaman. Kaya lang wala. Yan talaga. Alam mo na mga Pilipino. Yan talaga ang matigas drawback ang ulo. So ang nito, tapos yung ani ko dyan, gamit namin sa restaurant. Hindi kami nagbebenta ng palay. Malaking bagay yun. Malaki. At saka parang na times 3 mo yung presyo ng bigas, no, sir, no? Exactly. Galing? Na-maintain na-maximize namin yung income. At the same time, yung tira-tira, pagkain ng mga alaga namin, aso, mga bibe. Yun. Pero pag tingnan mo, biruin mo, isang cup na bigas na, nakanin na gano'n, 15 pesos. Oo. Ilang cup yung isang sako na 1,200. Yung hindi lang times 3. Pinakamagandang quality yung pupul, ani namin. Ang palay, ang bigas mo. Dalawa lang ang tinatanim natin dyan. Either 218 or 160. Ito yung mabango? Mabango. Mabango na malambot? Kaya gustong-gusto ng mga customer namin. Kaya wala akong gastos dyan. Galing? Yung nagpapatubig dyan, yung mga customer ko. Pag ni-rent nila yung swimming pool, sila na magpapa... So yung swimming pool mo, walang gamot? Wala, running water siya. Running water. Kaya gustong-gusto nila kahit hindi masyadong maganda yan. Dahil talagang presko. Sino yung mga karamihan guest dito? Mga taga-dito rin? Dito rin. Mga kabilang bayan. Yan, sa Santa Rita, marami kaming customer dyan, paulit-ulit. Every year, pareho lang yung nagbubuk ng galing dyan. Ano ito, sir? Tayo ng kambing. Kambing? Kanino kambing yan? So, dati, yung mga alaga ko, tupa tsaka kambing. Pero wala na ngayon. Wala ka ng kambing, tupa? Wala na. Bakit mo tinigil? Economic, medyo mahirap ibenta eh. Mahirap ibenta? Talaga? Kung pag may bibili, isa, dalawa. Sa tupa, gusto nung mga ang bumibili dyan, mga Pakistan at saka Indian. Gusto nila puro lalaki lang. Hindi naman puro lalaki anak ng tupa, di ba? Right, kuha mo na itangkay kita, right? Yung papaya, padala mo kay Sir Buddy. May mga bunga. Dalawa, kunin mo yung dalawa. Bigay mo kay Sir Buddy. Pag namunga itong mga mangga, napakadami nito, sir. Alin? Itong mga mangga, pag namunga, napakadami.
Pero ano lang, ito kukunti lang bunga ng mga yan eh. Kasi malalaki. Mga 10 yan. Uy, hinog na. Oh. Dalama ka rin. Dalama ko po, taketa. Datok mong plastic, biyan mo nakita sa ken ng Sir Buddy. Ayan, at least yung pinagpaguran ko ng Ilang 15 taon. years, nakikita ko. Nai-invest mo ng Kahit tama. wala kang pera. Pero sir, nung una, di ba, syempre, wala ka naman knowledge sa pag-invest. Butit na tama yung mga decision mo. Actually, O ngayon mo lang na-realize tama yung mga decision mo. noon pa talagang maganda. Sabi nga ng tatay ko, Ah. bumili ka ng lupa dahil hindi yan hindi yan makukuha sa iyo at hindi yan magbabago ang presyo, tumataas, ganun lang. At saka dahil nga OFW ako, marami akong time para magbasa eh. Binabasa ko yung mga profile ng mga malalaking investor at mayayaman. Marami ang yumaman sa real estate. Anong normally ang tinuturo nila? Yun nga, yung pag-invest, may pera ka, invest ka Invest. na. Di ba? Tignan mo si Henry C. Oo. Business niya, real estate. Real Hindi estate. hindi naman Hindi siya SM. Oo. At saka ang ano ko, kung sabi nila, yung liquidity mo, wala pag di ba, pag na-invest sa lupa, hindi naman, pwede namang maging liquid yan eh. Punta ka sa bangko, isang lamo. Di ba? Okay lang, mag-isanla. Hindi pa nasubukan. Basta magamit mo rin yung pera na tama. Otherwise, Binili mo to, isasangla mo na walang pupuntahan yung pera eh, di ba? Pero sa appreciation ng lupa rito, malaki ng kinita kahit sabi mong times 10. nag-times 10 na ngayon. Yung mula nung ininvestan nyo. Ito, yan. 250 per square meter. Magkano ngayon dyan? May nakita akong nagtaskil minsan doon sa likod bahay, doon, sa likod. 4,000 per square meter. Ilang beses yan. May bibili ba ng 4,000? Mga may pera, di ba? Kita mo yung, kung i-convert mo ng housing yan, di may bebenta mo. Ito, nung binili ko to 1,200. Magkano na rito? 8 to 10. Wow. 8 to 10K. 10,000 lang. Oo. Ilang years lang yan? Mula 2006. 10 years. 2007. Wala pang 10 years. 20 years. 20 years. Magto 20 years. Magto 20 years. Oo. So yung farm na baboy, malayo dito? Malapit lang. Pero kailangan sakayan, hindi lalakarin? Hindi. Sasakyan. Okay. Dali na lang natin sakyan ko. Iwan nyo na lang yung sa inyo. Punta na natin. Kayo, kung gusto mo. Sige po. Bago tayo mag-lunch, sandali lang naman siguro Apo. tayo ron. Binebenta ko na yung lupa ko ron eh. Baka, Saan, sir? yun, yung pupuntahan natin. Bakit? Baka meron kang buyer na gustong mag-invest sa farm. Sabihin natin. Parang kontakin ka nila direkta. Actually, meron ng gustong bumili nun eh. Oo. Kaya lang, nasa Australia pa yata sila eh. Naghanap ng retirement place din ng mga na farm. Alam mo na mga nasa abroad. Oo. Karaniwan gusto nila. Ba't gusto mong ibenta? Okay na sa'yo to. Oo, dyan na lang ako magpo-focus. Tsaka, tinamaan na ako ng stroke last January 2025. 2025. Na mild stroke ako. Buti, nakabawi. Nag-therapy kayo? Tsaka, walang ilig yung mga anak ko, di sa... Ilang hectares itong farm na to? Wala. Bali, may 2 hektarya, pero nung bilhin namin yan, dahil nga wala akong pera, di ba? Pinangutang ko lang sa bangko. Tsaka, tulad ng sabi ko nga, bago lang ako sa Eric, sa Saudi noon. So, tinanong ko yung pamangking kong nasa Dubai, kasi ang dami nila ron eh. Kung merong gustong mag-invest sa lupa, tapos mura lang. 100 per square meter.
meter lang, kasama na yung transfer at saka tax. So, Pinagatian nyo. pinagatian namin, nagtigis ng sukat kami. Bali, 11,310 yun sa akin. Ganda na ng presyo ngayon yan. Binili namin yung 100. Ngayon, sir. Aba, yung sa likod namin, nabenta 1.7 per square meter. Wow. Actually, itong dito, ito talagang gagawin ko sanang ano noon, retirement place. Dahil wala pa yung swimming pool noon, di ba? Ito, yung unang nabili ko after nung sa restaurant. Meron akong swimming pool dyan eh. Nagpagawa ko ng swimming pool din dyan. Ang purpose din yung swimming pool, irrigation ng ng lupa dahil mahilig kami magtanim ng gulay. So, ang natira na lang, baka at saka baboy. Manok, bibe, gansa. Libangan lang talaga dati. Ngayong taon ko lang, nung 2025 ko lang pinag-isipan na talagang i-business na. Nasasaktan na eh. Nasasaktan na yung bulsa. Nararamdaman na. Kinwenta ko ba? Malaki-laki rin na nagagastos ko sa pasweldo ng tao tsaka sa pagkain. Although yung baboy ng konti lang. Pero ngayon, dinagdagan ko, ginawa kong 20 yung inahin ko. Sinong buyer mo ng baboy? Sarili ko. Kayo naglilitsyon? Meron akong tagalitsyon dyan sa bayan. Tapos nung Pasko, dahil marami yung biik na na-produce ko dun sa sinamantala ko yung presyo nung New Year. Biruin mo, 8 to 12 kilos, kukunin ng 5,000 per head sa'yo. Hindi mo ibibigay. Diba? Ilan ang binigay niyo? 17. Bali, yung kasing bali 12. Nakiusap yung kaklase ko sa college noon, ay sa high school noon. Nakiusap ng 12. Mas matindi yun. Ninalagaan niyang mga napakain lang niya 3 sako. Doon sa 12 edge, kumita siya ng 30,000. May git 2 weeks or 1 month lang niya inalagaan. Sabi ko naisan mo ako ha. Binili niya muna sa'yo. Binigay ko pa discounted. 3,000 ko lang binigay. Ang masakit, pinili pa niya yung malalaki. Maganda. Oo. Buti yung naiwan, nabenta ng 5,000 per head. Ito na po yan. Ayan, mga tanim kong pangkain ng mga alaga. Pag andito ako sa maghapon, ayaw kong umuwi. Umuwi ako tuwing alas 6 hanggang or alas 7 ng gabi. Nag-stay ako rito mula alas 6. Ng umaga. Diyan lang ako nakatambay sa duyan. Yan ang duyan. Ang lilim ah. Yung mga kambing na yan, alaga ng bata ko. Pinababayaan ko siya mag-alaga ng Kanya na yan, sir. sarili niya. Sarili niya. Hindi ako katulad ng ibang pinipigilan yung mga kasama, mga tauhan, di ba? Ako hindi. Binibigyan ko pa nga pati baboy. Para may rin siya. Sarili siya. Sarili siya. Pero may kondisyon kami ron. Dahil yung pagkain ng alaga ko, darak, kangkong, siya ang taga-kuha ng kangkong araw-araw. Eto yun. Ayan na yun, Sir Bad. Dati nung nag-alaga ako ng kambing, kasi ang unang alaga ko rito unang namin dito, nung mabili namin, gulay. Ang dami namin talong, mga talong ang tanim namin dati dyan Ito yung patubig namin sa swimming pool. Tapos, bumili akong kambing, native. May binentang kambing sa akin. Babae ng benta, 10,000 lang.
1,000 lang isa. Isa. Naparami ko rito, mabot ng mga 80. 80 na, yung 10 na yun. Mabot ng 80. Tapos binilan ko ng mga, ano rin, ng barako para walang inbreeding. Kaso ang kambing kasi, pag yung matagal na, kung yun at yun lang din ang inikutan, nagkakasakit. Dahil na ano na yung lupa, tsaka yung mga parasite dumarami. Dumadami. So nagkamatayan yan. Nang umuwi ako minsan bakasyon ko, na lang, mga 30 siguro. Tapos isang taon, yung isang batch na nanganak, 18. Lahat namatay yung anak. Sa inis ko, binenta ko. Lahat. Kasi ang nagtatrabaho kasi, karaniwan, ang priority mo lang nila sweldo. Unfortunately, ganun sila. Basta sweldo, hindi na masyadong naalagaan yung mga alaga nila. Tapos bumili ako mga baka, Brahman. Ito, iba na to. Iba na to. Mga Brahman. Lapitan nga natin, sir. Kaya lang, nagloko na naman yung alaga ko. Binenta ko. Binenta ko yung mga alaga ko. Kesa, mamatay. although palugi naman, palugi ulit ang benta ko, kesa naman sumasakit ang ulo ng misis ko. Kasi nasa abroad pa ako. Pero ito, maganda yung... Itong mga to, kailan mo in-establish ulit ito? Ang kwento ng mga yan, nung binenta ko nga lahat yung mga alaga ko, merong isang ganyang kalaki. Itong... Mga kasilaki na, kamukhang-kamukha ng bulik na yun. Ay hindi, pure black yun, pero meron din puso sa ulo eh. Iniwan ko, sabi ko sa misis ko, palit yun natin sa birthday mo, sa 50 years old birthday mo. Sa ganda nung baka, hindi niya binenta, hindi niya inalagaan niya. Doon, inalagaan niya doon sa pispan. Lumaki. Naging bulugan na. Binili ko ng kapartner. Ang binili ko yan, pure Holstein. Itong isang to. Dumami. Dumami. Tapos yung lalaki na yun, dahil nga puro anak na niya yung kasama niya, binenta ko. Ito ang binili ko ngayon. Bago itong bili puti. ko. Nangihinayang ako doon. Kaya lang, kailangan maputol yung inbreeding eh. Kaya binili ko yan. Kaya yung mga anak niyan, yung mga alaga ko dyan, mix. Crossbreed ng Brahman at saka Holstein. Kaya pure breed sila na ano. Ito, Hindu Brahman to eh. Bata pa ito nung nakuha ko. Ilan ang... Ito, sir? Ay, yung puti? Ito, puti. Yung puti. 1 year and 7 months lang nung makuha ko eh. Kanino kayo bumibili pag nag-breed kayo? Nung binili ko tong Holstein na to, binili ko doon sa isang breeder dito, ay beneficiary ng DA. Di ba nagdi-disperse sila? Anak nung mga nabili na mga Holstein nila. Yung technician naman nila, kaibigan ko. Tapos, yon tinulungan niya ako makakuha ng isa. Tapos ito, nabili ko dahil yung pinsan ko naman, biyahero din siya. Namimili ng baka. Siyang bumili ng lalaki kung matanda. So, sabi ko sa kanya, anak mo ako ng maganda. Ayan. Ito yon. Ito yun. Hindi, ito. Itong bulugan. Yung bulugan din. Kapalit ng bulugan ko. Tapos merong isa dyan, yung kulay brown. Nabili ko sa isang babae. Sino ang nag-aalaga nito ngayon? Iba na. Oo. Yung nag-aalaga rito, yung dating binabayaran ko ng arawan doon. Yung pinalitan niya, anak niya, yun yung nakatayo doon na ng swimming pool. Tsaka, nung nilipat ko siya rito, binigyan ko ng magandang offer nun eh. Sabi ko, 30% siya lahat ng kikitain dito. Lahat nakita. Malaki yun 30%? Kaso nung sabi niya, bigyan mo na lang ako ng increase. Mas gusto niya increase. Siyempre, araw-araw, yan. Yung may-ari nito, babae, pinapakain pa niya ng saging at saka mansanas. Nung kinuha namin yan, mataba pa yan. Ay dyan, tapos hindi pa nanganganak.
Oh. Ang sabi niya, 2 or 3 beses na nilang pina-AI, Oh. hindi nabuntes. Tapos sinabi raw ng mga taga roon sa kanya, ang tawag sa amin yung machora. Ano ba tawag doon sa inyo sa Tagalog? Yung hindi nagaganap na babae. So, Pero hindi totoo. hindi totoo. Dahil nung sinampaan nung lalaki ko, pagdating dito, nabuntes. Ito yung anak niya. Ito, bali tubo ko na to. Anak na niya yan. Oo. Etong mga to, anak lahat ng... Nung luma. Oh, Yung lumang lalaki mo. Tsaka itong mga ito. Yung mga nanay, ito na. Pero anak lahat nun sa nung dati kong lalaki. Yung mga baboy na pala to, sir. Ito actually Kung nagkasakit. kayo nga hawak ka, dinaiwan naman pala si mami. Dati babuyan to. Baboyan to dati. Ito, andito yung inain ko noon, naka-parawing pen, 10. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.